Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat at welcome po sa ating ika-4 na linggo ng ating buwan, no? Buwan ng Mayo, buwan ng ating pagsamba. Muli, napakabuti ng Panginoon, tayo po ay pinagsamang muli, no? Upang tayo po ay magsamba, no? At dakilain po ang kanyang banal na pangalan. Isadnabi muna po natin yung ating pong mga alalahanin, mga problema, no? At upang makapag-focus po tayo sa pagsamba. Simulan po natin ang ating pananambahan sa awitin, sa pangunguna po ng ating worship song leader, Brother John Ward Esguera. Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Para po sa ating opening song, awitin po natin ng hymn number 63, Glory to His Name. Ready now, sing. Down at the cross where my Savior died. From sin I cried, there to my heart was the blood applied. Glory to His name. Glory to His name. Glory to His name. There to my heart was the blood applied. Glory to His name. I am so wondrously saved from sin. Jesus abides within. There at the cross where He took me in. Glory to His name. Glory to His name. Glory to His name. There to my heart was the blood applied. Glory to His name. Oh, precious fountain that saves from sin. There Jesus saves me and keeps me clean. Glory to His name. Glory to His name. Glory to His name. There to my heart was the blood applied. Glory to His name. Come to the fountain so rich and sweet. Plunge in today and be made complete. Glory to His name. Glory to His name. Glory to His name. There to my heart was the blood applied. Glory to His name. Tayo po muna ay magkaroon ng ilang sandali ng katahimikan at handa po natin ang ating puso magkaroon po ng pagninilay sa pansariling panalangin habang tumutugtog po ang piano. I will praise thee with my whole heart before the gods,
will I sing praise unto thee. I will worship toward the holy temple and praise thy name for thy loving kindness and for thy truth. For thou hast magnified thy word above all thy name. In the day when I cried, thou answeredst me and strengthened me with strength in my soul. All the kings of the earth shall praise thee, O Lord, when they hear the words of thy mouth. Yea, they shall sing in the ways of the Lord, for great is the glory of the Lord. Let us pray. Dakilang namin Diyos, Ama, nasa langit muli, Panginoon, kami po'y nagpupuri, nagpapasalamat, Panginoon, sa oras na ito. Maraming salamat sa inyo pong pag-iingat, sa inyo pong mga pagpapala, sa pagtatama, Panginoon, sa aming pong mga kamalian, Panginoon. Nawa, Panginoon, patawarin mo kami sa aming pong mga kasalanan, sa aming pong mga pagkukulang, at alalahanin ang mga epekto po, na naging epekto po ito, Panginoon, sa mga taong amin pong, sa mga tao po na nagkaroon kami ng pagkukulang, pagkakasala, at higit lahat po sa inyo, Panginoon. Muli, nilapit namin ang oras ng pananambahan. Pangunahan niyo po ang bawat isa, ang bawat kapatid na may bahagi po sa worship service mula sa aming pianist, sa choir, at sa mga higit sa lahat, ang mensahe, Panginoon, na may hahayag, nawa mahamon po ang lahat at alisin nga po ninyo, Panginoon, ang pwedeng gumambala, Panginoon, sa banal na gawain nito, Panginoon. Isang tabi ang mga problema, ang mga lahanin dahil napakahalaga ng araw na ito, araw ng pagsamba, araw ng pagpapala, Panginoon, araw ng pagkakaisa ng mga kapatiran. Maraming salamat din, Panginoon, sa mga kalusugan at maging ang mga suliranin, Panginoon, na kinaharap ng bawat isa. Dahil dito lamang po ay may papakita, Panginoon, ang aming pagtitiwala at ang inyong katapatan po sa bawat isa sa amin. Alam ko, Panginoon, mayroon kayong layunin sa bawat kinaharap po ng bawat isa sa oras na ito, Panginoon. Patuloy lamang po kami magtiwala sa inyo at hanapin po ang purpose na iyon sa hamon, sa bawat challenges na aming kinakaharap, Panginoon. Maging ang mga kapatid na papunta pa lamang dito, Panginoon, ay inyo po sanang ingatan at ipaalala, Panginoon, na ang araw ng linggo ay napakahalaga sa isang mananampalataya na tulad namin, Panginoon, upang lalong lumakas, Panginoon, ang aming spiritual, lalong lumakas ang aming pananampalataya at patuloy kaming maglingkod po sa inyo, Panginoon. Kaya maraming salamat po. Ito po ang aming samot dalangin sa kilos at gabay ng Banal na Espiritu. In Jesus' name we pray. Amen. Glory be to the Father and to the Son and to the Holy Ghost, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Amen. Muli, tawagin po natin ang ating song leader, Brother John Ward. Inaanyayahan ko po ang lahat na tumayo at awitan po nating muli ang Panginoon sa hymn number 380, Jesus Saves. Ready now, sing. We have heard the joyful sounds. Jesus saves, spread the tidings all around. Jesus saves, bear the news to every land.
sit on the rolling tide. Jesus saves, tells of sinners far and wide. Jesus saves, sing ye islands of the sea, echo back ye ocean caves. Jesus saves, Jesus saves, sing throughout the battle strife. Jesus saves, by his death and endless life. Jesus saves, sing it softly through the gloom, when the heart for mercy craves. Sing it triumph o'er the tomb. Jesus saves, Jesus saves. Give the winds a mighty voice. Jesus saves, let the nations now rejoice. Jesus saves, shout salvation full and free. Highest hills and deepest caves. These are Jesus saves, Jesus saves. Para po sa ating scripture reading, buksan po natin ang ating Biblia sa Mark chapter 10 verses 43-45. Mark 10, 43-45. Okay, Mark 10 po ng ating Biblia. Mark 10, 43-45. Kung atin na pong nakita, sabay-sabay po nating basahin. Okay, Mark 10, 43-45. In verse 43, begin. But so shall it not be among you, but whosoever will be great among you shall be your minister. And whosoever of you will be the chiefest shall be servant of all. For even the Son of Man came not to be ministered unto, but to minister and to give his life a ransom for many. Maraming salamat po sa pagkabasa ng banal na salita ng Diyos. Tawagin po natin ang ating pastor para po sa ating pastoral prayer, Pastor Joel Sariego. Tayo po ay dumulog sa Panginoon sa panalangin. Sa iyo po, dakilang Ama Diyos na nasa langit. Tunay nga po na sa buhay na aming pong taglay araw-araw. Napakalagi Panginoon ang iyo pong biyaya at ginagawa sa buhay po namin. Kaya kami ay nagpupuri at narito. Ipinapahayag po namin ang pagsamba sapagkat kayo lamang ang karapat-dapat tumanggap ng pagsamba, lalo na sa lahat ng inyo pong nilalang. Patawad Panginoon sa aming pong mga pagkukulang, sa aming mga pagkakasala, mga pagsuway mula po sa iyo pong mga salita. Patawarin niyo po kami at hugasan niyo po kami sa banal na dugo ni Kristo Jesus upang ang aming pong buhay, ang aming puso, ang aming pong kaisipan ay mahugasan at maging karapat-dapat sa umaga na ito ng aming pong pagsamba. Patuloy kami, Panginoon, na nagpupuri at nagpapasalamat lalong-lalo na sa iyong pagkilos sa buhay po ng iyong mga anak, na sa bawat araw hindi po namin tiyak ang aming kinakaharap, ngunit gaya, Panginoon, ang iyong pangako na hindi niyo kami iiwan ni pababayaan man. Salamat sa iyong patnubay, maging po kay Sister Shea Carlos sa kanya pong pagbiyahe, naging mapayapa at maayos hanggang siya ay makalapag dito po sa Pilipinas. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon na siya ay muli nakasama po ng kanyang pamilya
at maging man ng FBCC. At ang kagalakan, Panginoon, ay tunay nga po ang iyo pong pagkilos. Lahat ng ito ay sa iyo ang kapurihan. Salamat din, Panginoon, sa mga tagumpay sa buhay po ng mga anak mo, sa mga pagsubok, kagaya po ng karamdaman, magiman pangailangan sa pananalapi, sa kanila trabaho, kabuhayan, at magiman, Panginoon, sa mga gampanin araw-araw, lalo na po ang aming po mga mag-aaral. Tunay nga po na ang iyo pong mga salita, ang siyang aming pong pinangahawakan, na kailanman hindi po kayo, Panginoon, nagsisinungaling, at lalong-lalo na wala po kayong pinapabayaan sa amin. Salamat, Panginoon, sa iyo pong pagtugon, lalong-lalo na sa mga kapatiran na mayroong mga suliraning kinakaharap. Di lamang ito ay personal, magiman sa kalapong tahanan, at magiman sa trabaho o negosyo na kailang kinakaharap. Alam po namin sa ekonomiya ng aming pong bansa na riyan po ang hindi po tiyak na kalalagayan. Ngunit ikaw, Panginoon, ang siya aming Jehovah Rapha, Panginoon, ang nagbibigay ng kagalingan. Magiman ang aming pong Jehovah Jireh na siya nagpupuno ng aming pangangailangan. Na kayo, Panginoon, ang aming Jehovah Tsidkeno, na siya nangunguna po sa aming mga landas sa hamon ng buhay na aming pong kinakaharap. Maraming salamat po, O Diyos. Magiman po sa mga tagumpay pa na madadaanan po ng aming pong mga kabataan, lalo na ang magtatapos po, Panginoon, sa college. Salamat, Lord, na ikaw, Panginoon, nagbibigay ng sustenance sa kanila, Panginoon. Salamat po. At kami ay patuloy po sa inyo ay nanalangin, lalong-lalo na kami, Panginoon, ay tunay nga po ang aming pong makakaya ay magpailalim at magpasakop sa iyo pong kalooban. Lord, we pray, magiman po ang gampanin ng iyo pong mga salita sa iglesia na ito. Ang gawain, Panginoon, lalo na ang distribution ng materials ng Christian education, we pray, Lord, na nawa bukas ay maibigay na po ni Pastor Nasita ang list at maging ready na po ang ICP para ito ay mahakot at madala po sa Maynila ang para sa kanila at maiwan po dito sa amin ang nasa Region 3. We pray, Lord, na ito ay makatulong lalong-lalo na sa edukasyon ng mananampalataya habang aming hinihintay ang pagkabalik ng iyong bugtong na anak ay patuloy kami matuto, madagdagan ang kaalaman, lalo na sa pagkilala sa inyo. Salamat din, Panginoon, sa iyo pong pangunguna, magiman po sa ministeryo na mayroon po ang iglesia na ito. We pray, Lord, na ingatan niyo po ang programa ng mga kabataan sa May 26, na ito, Panginoon, ay ang kanilang camp. We pray, Lord, na kayo patuloy ang siyang manguna, kumilos, at maghanda sa mga kabataan. Financially, Panginoon, maaring hindi po sapat ang meron sa kanila, but we pray, Lord, that you will provide them their needs, especially nito, Panginoon, ay malaking bagay po na matutunan po nila kung paano po ay humarap, magtiwala, at higit sa lahat, kanila pong sampalatayanan ang iyo pong mga salita. Dalangin po na yung Panginoon, iyo pong preparation kay Pastor Jeho, sa kanya pong pagdala nito sa mga kabataan, magiman ang lahat ng staff, especially sa kitchen po namin, sa camp na kalapong gaganapin sa May 26 to 28. Lord, salamat po sapagkat ikaw, Panginoon, ang siyang Diyos na nagbibigay, Panginoon, ng pagkakataon sa amin tumibay, lumakas sa iyo po mga salita. We pray also, Lord, magiman po sa mga struggles ng mga kapatiran, sa kalapong mga karamdaman, kalapong sitwasyon sa buhay. Alam po namin sa isipan lang po ng tao ay meron kami limitasyon. Ngunit sa iyo, Panginoon, namin dinudulog ang pangangailangan po namin. You provided, Panginoon, sa bawat anak mo na kung saan ay natanggap na po nila ang kailang mga prayer request. At sa oras na ito, we pray, Lord, magiman po sa mga anak mo. Hindi man namin mabanggit ang kailang pangalan isa-isa. Ngunit patuloy, Panginoon, sa puso ng bawat isa ay sa iyo magtiwala. Maraming salamat, Panginoon, magiman po sa buwan na ito
na patapos na rin po ang mainit na panahon. Ngunit gabay niyo po kami patuloy, lalo na po sa biglaang buhos ng ulan, mailayo kami, maiiwas kami sa dulot po ng karamdaman dahil po dito. Salamat po o Diyos, gabay niyo po ang bawat isa, magiman po sa ministeryo na amin pa pong i-extend sa mga outreaches, mga fellowships at magiman po sa mga Bible studies. Ito po ang aming samot dalangin sa dakilang pangalan ni Kristo Jesus. Amen and amen. Only believe, only believe, all things are possible. Only believe, only believe, only believe. Things are possible. Only believe. Makauna po tayong lahat. Okay, purihin po ang Panginoon at muli po ay tayo ay nasa fourth Sunday na po ng buwan ng May. At napakabilis ng panahon. Ngunit alam po natin ay ang mga panahon na dumadaan sa atin ay bahagi po na tumibay tayo at patuloy tayo umasa, maghintay sa pagbabalik ng ating Panginoon. Ay muli po, welcome natin Sister Shay Carlos at galing po pa siya ng Dubai at kahapon po ay dumating po at salamat sa Panginoon nakasama natin. Hindi ko alam kung kailan ang balik agad niyan. No? Kaya pag-pray po natin na ma-enjoy po, lalo na ang ministeryo na kung saan ay dati niya rin pong nabibilangan. Ating pong mga claim. Okay, ganun din, welcome din po sa bawat isa. Mag-imam po si Brother Gibson. Welcome, galing pa po sa lugar ng Rizal, sa Antipolo. At siya ay nakasama po natin dito. Ano po, yan yung ating malayong member na yung kanyang residence po ay doon pa sa Antipolo. Okay, at meron pa bang mga baguhan natin dito ng matagal na bakasyon? Si John Ward? Ayan, okay. Sa mga hindi pa po natin nabati, sa lahat po mga kaarawan, muli po, belated and advance happy birthday. Kaya ating pong antabayanan yung ating pong mga announcement. At may dumating pong message sa amin kagabi from Doktora at Dr. Kada. Ay meron pong extension na fellowship inaanyayahan po sa buwan ng June 7. And that is first Sunday, 3 o'clock po ang fellowship. Sino po ang kasama po rito? New Couples Fellowship. Okay, sino po mga new couples dito? Yung mga bago po, ano? Wala pa ata. O ayun, sila Sister Princess, sila Sister Odessa, mag-usap kayo, ano po? Dahil ang fellowship na ito ay para sa inyo. At natuwa po sila dahil nung nag-fellowship dito, nung ating mga couples din, yung nagdaan ay sabi niya, Pastor, extend natin ang ministry sa kanila. Kaya ito ay gaganapin sa lugar po ng doon po sa Florida. Sa simbahan po na ginagawa ngayon, yun po ay sa Household of Faith. Okay? Household of Faith po. Kaya mahalaga po yan. Akala ko ako lang invited, kami ni Sister Vilma. Sabi niya, tingnan mo, new couples. Ayan. Kaya sabi ko, akala ko tayo na. Pero sa mga new couples po yan. Okay? Magsabi lamang po kayo para sa gayon ay maibigay po natin ang inyong mga pangalan para po sa registration. Wala pong binabanggit kung merong pong babayaran. Pero ito po ay announcement para sa atin. Okay? Yun po, no? Sa iba din po na kung saan ay pwede po kayo at sa palagay niyo, new couples din kayo, samahan po ninyo. Okay? Para sa gayon ay lalo pong tumibay ang pananampalataya. Welcome din po natin. Matagal din po natin hindi nakasama
mga 2 linggo na ata. Sister Amor, ano po, welcome po. Napaka-busy po sa kanyang mga tahiin. At marami po mga nakatambak doon sa bahay niya na mga tinatahi. Welcome po, sister. At magiman po sa mga dumalo po ng ating cottage prayer meeting sa tahanan po nila Sister, Brother and Sister Makaspak. Salamat sa mga dumalo. Yan po yung ating mga ilang announcement. Antabayan po natin yung ating po mga sa ating pong screen. Ano po. To God be the glory. Magpatuloy po tayo sa pag-awit sa Panginoon sa hymn number 685, I've Got a Mansion. Ready now, sing. I'm satisfied with just a cottage below, a little silver and a little gold. But in that city where the ransom will shine, I want the gold one, that silver line. I've got a mansion just over the hilltop in that bright land where we'll never grow old. And someday yonder more wonder, but walk the streets that are pure as gold. Oft and tormented and tested, and like the prophet, my pillow a stone. And though I find here no permanent dwelling, I know He'll give me a mansion my own. I've got a mansion just over the hilltop in that bright land where we'll never grow old. And someday yonder we will never more wander, but walk the streets that are standing on the last stanza. Don't think me poor or deserted or lonely. I'm not discouraged. I'm heaven bound. I'm just a pilgrim in search of a city. I want a mansion, a harp and a crown. I've got a mansion just over the hilltop in that bright land where we'll never grow old. And someday yonder more wonder, but walk the streets that are pure as gold. Bilang bahagi po ng ating pagsamba, yung pagbibigay po ng kaloob o handog, no? At pagbabalik ng ikapo sa Panginoon. To collect po the tithes and offerings, may we request po Brother Rick and Sister Monet Flores.
Awitin po natin ang doxology at offertory. Ang ama'y papurihan at ng Espiritong Banal ng mga taong nilalang at ng sa kalangitan. Amen. Tayo po manalangin. Aming Diyos na aming Ama na sa langit. Muli, Panginoon, maraming salamat po sa inyong walang sawang pagpapala sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po, Panginoon, sa inyong katapatan sa aming buhay, Panginoon. Muli, Panginoon, namin pong binabalik ang bahagi ng biyayang ipinagkalib ninyo sa bawat isa sa amin, Panginoon, sa pamagitan po ng mga kaloob at ng ikapo. Dalangin po namin na inyo ito pong pagpalain, Panginoon, magamit po sa ikalalawak po ng inyong gawain dito po sa FBCC, Panginoon. Pagpalain po ninyo ang bawat puso, Panginoon, na masayang nagbibigay. Patuloy ninyong tugunin ang bawat pangangailangan po ng inyong mga anak dito sa FBCC. Patuloy niyo po aming turuan na maging tapat, mapagpakumbaba at mapagbigay po sa lahat ng oras, Panginoon. Kaya maraming salamat po. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Kristo. Amen. Ayan. Okay. So after po makolek yung tithes and offering, tayo po ay makakaparkinig ng choir po, ng isang awitin na ibibigay po sa atin ng choir.
Thank you, choir, for the glory of the Lord. Yan po yung inawit ng ating kubong choir. Tunay nga po, anuman ang ating ginagawa. Ang sabi po ng 1 Corinthians chapter 10, verse 31, whatsoever we do, do all for the glory of God. At yan po ay ang ating pong tatak bilang mananampalataya. Not only inside the church, kundi sa ating pong paglabas, we are serving God. We are serving God by serving others also. Kaya po sa ating pong pag-aaral ng salita ng Panginoon, patuloy pa rin po natin tinatalakay ang ating pong tema sa ating pong buwan ng pag-aaral sa buwan ng May. Serving one another. Paglilingkod sa ating kapwa. Meron na ba tayo pong napaglingkuran? Sabi nga ng isang nakausap ko, Pastor, anong ibig sabihin ng paglilingkod? Kailangan ba may salapi ba tayong maibigay sa kanila? Wala kami niyan. Ano pong sabi ng Panginoon? Kahit lang po isang baso ng tubig. Di ba? Isang baso ng tubig, ito ay paglilingkod na po sa Panginoon. At yan po, siyempre, ang ating pong pagkilala sa ginagawa ng Panginoon sa buhay po natin. Sa ating pong binasa kanina, sa ating pong scripture text sa Mark chapter 10 verse 43 to 45 ay napakahalaga po ang bagay na binanggit ng ating Panginoon. Marami po mga tao na naghahangad, greatness, magiging tanyag, magiging kilala, magiging dakila, no? At tayo ba ay meron din paghahangad na ganyan? Nung maliit pa po tayo, marahil ini-instruct tayo ng magulang, anak, galingan mo. Di ba? Anak, samasan mo. Anak, tiyagaan mo lahat. Isadsad mo yan. Para po, maabot mo yung mga pangarap mo. Aba, ang ganda, di ba? Kailang mahirap po, pag ito ay hinahangad niya labas sa programa ng Panginoon, ano po ang nagiging bunga po nito? Baka minsan po nandun pa rin ang mga hangarin na yon na kung saan ay lumalabas po tayo sa design ng Panginoon sa buhay natin. Our topic this morning, greatness through serving. Ang paglilingkod ba ay pagpapahayag ng pagdadakila? Yes. Hindi ibig sabihin na ikaw ay naglilingkod lamang o gumagawa ng bagay na masabi natin mababang gawain, ay hindi ka na pwedeng ipagmalaki. Marami pong history sa mundo. Lalo na po ay naikwento sa akin, naalala ko lang ngayon, ang naging presidente ng Amerika ay dati lang taga-Sibak, no? Taga-Sibak ng kanilang panggatong, pero dumating po sa punto ng kanyang pagsusumikap ay siya po ay naging tanyag na Pangulo ng bansang Amerika. Tayo po, kamusta po? Marahil sinasabi ng iba, ayoko nang balikan yung aming pinagdaanan. Totoo naman po, mahirap yun na ipamalas natin sa mga anak natin yung mga pinaghirapan po natin. Pero hindi po naman agad-agad maging matagumpay na sila ay hindi dumaan sa mga mabigat na gampanin. Greatness through serving. Makita po natin dito sa aklat ng Mark chapter 10, 43 to 45. Sabi dito, ay maliwanag, but so shall it not be among you, that whosoever shall be great among you shall be your
minister. Diyan po ay pag ating tinignan ang King James Version, para bang malaki kaagad ang pinapahiwatig nito. Kasi pag sinabing minister, ang pinaka-root word po dito ay servant. Kung sino nga ang maging hayag na gustong maging madakila, maging tanyag o maging kilala, he should be a servant. Verse 44, and whosoever of you will be the chiefest shall be servant of all. Doon po muli nagsisimula sa pagiging alipin, sa pagiging servant. Kaya minsan po hindi rin naalis ang ganitong salita. Ginagamit ng ilang mga politiko, paglilingkuran ko kayo. Ang galing Ang ganda pakinggan, paglilingkuran ko kayo, kakatok sa mga tahanan, personal silang lumalapit, sa layunin po na sila ay ating bubutuhin. Pero pagkatapos ng eleksyon at nanungkulan na, kailan kaya muli sila ay babalik sa kanilang mga pangako? Wala na po yan. Verse 45, for even the Son of Man, and that is the Lord Jesus Christ, came not to be ministered unto, but to minister and to give His life a ransom for many. Naparito po siya. Kinikilala siyang hari ng mga Hudyo, pero hindi po niya yan tinanggap o ginampanan. Siya ay naparito upang maging lingkod. At yan po ang ating pong batayan sa ating pong pag-aaral. Una po ay tingnan natin, what is the world's view of greatness? Madalas po sa pag-aaral pala ng kabataan, nandun na kaagad. Gusto namin, sabi ng mga guro, kayo mga anak, ay maging tanyag, maging dakila. Kaya if we remember, pag mayroong pong graduations, ay binabalikan po yung mga alumni, yung mga nagtapos sa kalapong paaralan, yung mga success story na kung saan ay gusto nilang iparating sa mga mag-aaral sapagkat hindi pa tapos ang hamon sa buhay po nila. Pero ano po ang gusto mo ipalagay po ng mundo? Greatness is often measured by power. Kailangan maging makapangyarihan. At ang kapangyarihan na ito ay hindi lamang po na kukuha ka lang ng bato at lunukin mo, meron ka ng power. Hindi po yan. Ito po yung power na pag meron kang tungkulin, na ihalal ka ng tao, na boto ka ng tao, talagang para sa kanila, kapangyarihan na yon. Position. Yung iyong katayuan doon sa trabaho na mayroon ka. Kaya makita po natin, ito yung pinag-aagawan ng marami. Nagpapatayan ang mga tao tungkol po dito. At sa mga nakalipas lamang po mga araw, yung ating senador, nag-aaway-away. Nandun po yung lahat ng mga pagbabanta hanggang dumating, meron na maril na doon. Kasi po, lahat sila ay naghahangad ng greatness. Then wealth, maging mayaman. Yan po yung sukatan ng mundo eh. Kaya pag wala ka nito, hindi mo maabot ang greatness na yan. Hindi mo maabot, kaya lahat, sige. Nandun po yung walang satisfaction na tinatawag. Meron ka ng negosyo, kulang pa ito. Kailangan mas marami pa. Makuha mo yung yaman ng mundo. Yun ang kalapong mga hinahangad. At ikaw naman, totoo po, bilang isang makasalanan, ay gusto mo rin magkaroon ng ganyan. At hindi ba ito rin ang uri ng panunukso na ginawa ni Satanas sa ating Panginoon? Kung ikaw ay anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang bato na ito. And that is power. Diba? Bato na hindi makain, ngayon gawing tinapay. Aba, pag mayroon po tayong ganong kapangyarihan, anong gusto mong gawin sa bato? Anong klaseng tinapay? At gaano kalaking bato ang kukunin mo? Diba? Pero wala eh. Posisyon. Pag ilagay lamang na janitor, ayaw niya. Kaya ang janitor na pangalan ay binago na. Ano po ang sabi doon? Nandoon yung natawag na floor manager. Wow! No? Medyo umangat ng konti.
Pero janitor pa rin yun, in short, shortcut natin. Pero tinawag floor manager, ba? Ibang dating pag tinawag na manager. Meron kang pinapamahalaan. At meron pong nahuli sa CCTV, ang floor manager, pagdating po doon sa opisina ng kanyang boss, ay umupo doon sa upuan. Sabi niya, ang sarap pala ng nakaupo dito. Sana darating ang araw na siya na ang maging company manager. Well, hinahangad din yan. Lahat ng bagay kailangan kumita. Kaya lahat ng pandaraya, lahat ng mga panluloko, lahat ng mga proyekto nangyayari po. Kaya ito pong mga panahon na ito ng tag-ulan, ayun na. Marami na mga taong galit. May nagrally sa Maynila at hinahamon yung ating dating congressman dahil nga po sa kanilang mga proyekto namatay ang kanyang mga magulang. Ano ibig sabihin? Proyektong hindi natuloy, mga ghost project at kung ano-ano pa. Kaya yun po, no? Yaman. Minsan tuwan-tuwa yung ating kababayan pag nakatanggap ng ayuda. Pero may nagbulgar. Yung tinatanggap ninyo, barya lamang yan. Wala pa yan sa lahat ng halaga ng kanilang nakurakot. Di ba? Totoo naman po. Sabi ng iba ay, bakit tayo buboto na wala man tayong pakinabang? Pabigyan ka ng manok at saka hotdog, yun ang isusulat mo. Kaya minsan may nagtanong sa amin, Pastor, may nakarating bang manok dyan sa baptis? Sabi ko, yung mga manok dito nakakalampas, lumilipad. Hindi po nakakaabot sa amin. Di ba? Kasi akala nila ay malapit tayo, nakilala natin, ay meron tayo. Wala po. Ito po ang hinahanap ng mundo. At na mahirap po sa buhay ng Kristiyano, ito rin ang kanyang hinahangad. Jesus challenged this worldly mindset. Ito po ay mindset po ng makamundo. Ito agad ang kanyang hinahangad. Bata pa lang. Pero ano sabi po ng Biblia in Luke chapter 9 verse 25, for what is a man advantage if he gain the whole world and lose himself or be cast away? Thank you very much. Ano ang pakinabang? Anong advantage mo? Oo, lahat ng yaman sa mundo, sa'yo na. Makuha mo sa anumang paraan. But, sabi rito, anong pakinabang nito if you lose your soul, your life, sa future? Lalo na i-cast away ka, sabi ng Panginoon. Pastor, hindi po, di ba pwede ang isang mananampalataya maging mayaman? Ito ang nais ng Panginoon, na meron tayong abundant life. Pero hindi ibig sabihin maging gahaman tayo para sa ating sarili. Kung tayo ay pinaunlad ng Panginoon sa kabuhayan, sa karunungan, sa posisyon, may purpose ang Panginoon to minister others. Ibig sabihin, to serve one another. Kaya nga, ating pong tingnan ang pangalawa, Jesus' definition of greatness. Kasi pag tao po, tanungin natin, maging man ang sarili mo, ito yung paraan ng greatness na gusto mo, yung sistema ng mundo. Anong po sabi ng Bible? But whosoever will be great among you shall be your minister, or in other word, being servant. Kung sino ang gusto maging tanyag, dakila, kilala, magsimula mo na siya, maglingkod. Being a servant. At ito po ang mindset ng Panginoon. Galing sa langit, bumaba siya. Mas mababa pa sa anghel. At siya'y pumantay sa kalagayan ng tao, at sa kalagayan ng tao, doon pa sa mas mababa. Hindi po siya kapantay ng tao, pero manager o kaya boss. Siya ay servant. At ang sabi rito, the true greatness is found in number 1. Yang ating pong ilagay sa puso po natin, and that is humility. Humility. Sa Tagalog po ay pagpakumbaba. Pagpakumbaba. Ito po ba ay natatakpa sa buhay ng mga tao?
Nandyan pa ba yun? O kaya naman ay wala na, baliktad ang nangyayari. Masingitan lang sa pila, iba na yung kaisipan. Nagkakwentuhan kami ni Pastor Jeremiah doon sa opening po ng pagbe-bless doon sa business nila Sister Ronnie, ang Travels Beyond. At yan po ay napakahalaga. Explore Beyond na yan. At sabi niya, Pastor, tuloy ka pa ba sa police ministry? Sabi ko, tuloy pa rin pero hindi na regular. Kasi madalas yung aking tinuturuan ay nasa operation po sila. Tapos pinakita po niya, Pastor, nakasama ako sa shooting range. Sabi ko, maganda yan. May mga pribileyo na binibigay sa pastor. Sabi ko, may gamit ka na ba? Sabi niya, mayroon. Ikaw, anong mayroon sa'yo? Sabi ko, wala. Drawing lang o kaya laruan na ginagamit ng mga bata dito pa nagdadrama-drama. Mahalaga din yun na mayroon kang gamit. Sabi ko, para saan? Na para yung mga matuwid na mga tao, mayroong gamit na ganyan. Sabi ko, ano ba ang dulot ng baril? Makakapahamak yan. Di ba? Iba pa rin yung Biblia. Kaya doon sa testimony sa burol ni Uncle Sam, sabi ko, gusto ko magiging sundalo. Ang plano ko noon ay umakyat ng barko bilang US Navy. Sabi ko, pumunta ka naman ng Subic. Sinakay ako sa kotse, dinala ako sa Bible School. Sabi ko, hindi ito ang gusto kong mangyari. Pero habang nag-aaral, natutunan ko ang salita ng Panginoon. Dumating sa isip ko, ang hangad ko dati ay M16, ngayon po ay John 3:16. Ang Word of God. Malaking hamon po yan. Humility. Wala na po yan marahil sa kalendaryo po ng mga bagong henerasyon. Maliit na bata pa lamang po, pagmamalaki na. Pag ang bata ay sabihin mo, hayaan mo, magparaya ka. Lagi-lagi na lang na ganito. Tayo ba ay ganon din? Tayo ba ay merong kaisipan at puso na handang magpakumbaba? Ito po ang sabi ng Panginoon. At ang papakumbaba po ay pinapahayag, sabi niya rito, ang pagpakumbaba ay pagkakaroon ng tahimik at pagtitiwala sa sarili nang hindi kailangang magpasikat o magmataas sa iba. Yan po yung magandang pahayag ng pagpakumbaba. Tahimik lang. Dito po minsan malungkot sa mundo po natin. Kanal lang ang ginagawa. Nakalagay doon ay government project. Dito po sa Bulaon, ang dami mga kanal na inayos. Sabi ko, salamat naman dahil updated sila bago tag-ulan. Naku, naayos na. Pagbuhos ng ulan, baha pa rin ulit. Sabi ko, saan napunta yung hinukay nila? Hinukay lang nila yung kanal, pero yung direksyon ng tubig, hindi pa hinahanap. Hindi matagpuan. Kaya pag napuno, punta na naman sa kalsada. Kaya minsan ay nagbibiro kay Mami Elizabeth. Sabi ko, Mami, hindi na po rakal ang dapat niyo pong sakyan, barko na. Kasi doon po sa lugar po nila, lagi pong bumabaha. Kagabi, bumaha na naman. No po, salamat sa Panginoon, nakasama na po natin siya sa pananambahan. Pagpakumbaba, tahimik lang. At pagtitiwala sa sarili na magagawa niya ito, pero hindi po naman kailangang ipagmalaki. Dapat natin makilala, ano ba yung puso meron ako? Hindi kailangan magpasikat, hindi kailangan magmataas kaysa sa iba. Kung sila ay nauna sa iyo, o ano ngayon? Nung kaya pa natin, nung bago pa lang yung motor ko, talaga namang hindi pwede na mayroon na uuna sa akin. Pero nung tumatagal, sabi ko, sige, mauna na kayo. Wala namang premyo doon sa dulo eh. Sino po sa inyo pagdating doon sa corner lot o kaya doon sa may traffic light, merong mag-aabot sa iyo ng premyo? Meron po ba? Wala. Doon po nagsisimula yung road rage, away. Bakit po? Yabangan eh. Di ba? Yabangan. At sa buhay po ng Kristiyano, hindi po tayo maiit sa puwera dahil ang kaaway po nandyan. Kaya nga ang ginawa ng ating kaaway sa Satanas ay tinukso niya si Kristo. Kung ikaw ay anak ng Diyos, dinala niya doon sa taluktok ng templo. Tingnan mo,
ang paligid. Magagandang bayan. Ibibigay ko yan sa iyo. Sambahin mo lang ako. Hindi ginawa ng Panginoon sapagkat sabi niya, nasusulat. Sambahin mo ang Panginoon mong Diyos. Okay. Ibig sabihin, nito ay pagkilala sa sariling kalakasan at kahinaang may katotohanan. Pag-amin kapag nagkakamali at palaging pagiging handa matuto mula sa mga taong nasa paligid nito. Ng mga tao sa paligid mo, dapat din po tayong matuto. Hindi na po tayo pumapasok, pero minsan sa mga instruction ng mga tao, dapat din tayong matuto. Kaya nung isang araw ay nagpapatid sa akin si Sister B. Sabi niya pa, meron akong seminar doon sa Davao. Magko-commute lang ako kasi hindi man ako speaker. Hindi tayo nagmamadali. Sasakay ako ng bus. Sabi ko, dito yung terminal ng bus. Dito sa kabila, alam ko merong sumasakay dito. O di, sumunod ako sa kanya. Pagdating doon, meron nga. O tinan mo, nagpipick up sila. Di nag-overtake ako sa bus at sumakay siya. Pag-uwi sa bahay, kung nakikinig ka lang sa akin. Sabi ko, siyempre, sinong pakinggan ko kundi ikaw, di ba? Ayan. Kasi, totoo po, mga kapwa, mga tatay, mahalaga din makinig tayo sa ating mga asawa, sa ating wife. Okay. Sabi nga, tama sila. Okay, huwag na po na, bahala na po kayo magdugtong bakit tama sila. Okay, ang iba tumatawa kasi nababasa yung mga reels na ganyan sa internet. Okay, dito po makita natin, handa tayong matuto. Kahit sabihin natin, simpleng trabaho lang, matututo po tayo. No po, sapagkat ito ay pagtuturo sa sarili natin. Yan po yung humility, kababaang loob. Pangalawa, ano po ang naisturo ng Panginoon sa atin? Serving others. If you want to be great, you must have, number one, humility. Pagpakumbaba. Pangalawa, serving others. Okay, sandali po, nalampasan ko ata. Nabura ko ata yung... Okay, serving others. Ito po ay ang tawag po dito, paglilingkod sa iba. Tama yung binabanggit ni Pastor Jan. Narinig ko rin yan sa isang pastor. Nagulat nga ako. Bumisita ako doon. Sabi niya sa kanyang membro, paglingkuran nyo ang pastor. Kumakamot ako ng ulo. Sabi ko, ako na lang po magtimpla ng kape. Di pastor, nakahanda na talaga. Nalungkot ako doon sa pastor na yon. At ang isang bagay po, yung pastor na yon, wala na po siya sa kanyang local church. Kasi lagi niyang binabanggit, maglingkod kayo sa pastor. Lingkod ng Diyos yan. Ang Panginoon nga, ang kanya pong banggit, siya ay dapat maglingkod. Hindi niya sinabi sa kanyang mga alagad, paglingkuran niyo ako. Wala po tayong marinig sa Biblia na kanyang inutusan ang kanyang mga alagad. Kahit po sa punto na siya malapit ng mamatay. Dala-dala niya ay yung panghugas po ng mga paa. Wala pong utos galing sa kanya, pero nandun po yung puso ng ating Panginoon. Serving others. Paglilingkod, sabi niya, ang paglilingkod sa iba ay maaring ilarawan bilang paggawa ng mga bagay upang makatulong sa kapwa ng walang inaasahang kapalit. Yan po yung godly service. Paglilingkod sa iba, walang kapalit. Bakit mo ginagawa yan? Siyempre, lingkod ako ng Panginoon, gawin ko po ito. Kaya kami po dito, okay lang po. Minsan tawagan kami madaling araw, pastor. Sa bahay namin, may mga kumakaluskos sa bubong, natatakot kami. Minsan may lumapit sa akin, pastor, may nagbarilan dito. Tawag ka sa barangay. Pastor, walang sumasagot. O sabi ko, bakit akong tinawagan? Pinuntahan ko naman. Ayun nga, may patay. Doon sa may tulay. Kasagsagan pa po yan, drug on war. Or war on drugs. Yun po, no?
Kaya pinuntahan ko yung barangay, sabi ko, may nakahandusay na doon, puntahan ninyo. Sir, hindi po namin pwedeng iwan yung barangay. Iwanan nyo yan, may taong patay na doon. Mabuti, sumunod po sila. Minsan tayo po, ano ba ang kapalit? Totoo po, magastos. Totoo po, mahirap. No? Nandun yung pagod. Nagpapahinga tayo para po maihanda tayo sa sunod na mga gampanin po natin. Ito dumating ang pagkakataon. Hindi po natin ginagawa. Ito po ang nais ng Panginoon sa atin. Wala agad na kapalit. At ito po ay hindi po madali. Kasi nandyan po laging binabanggit ng mundo Gawin mo ito, may kapalit. May nagtanong sa akin, Pastor, di ba pag ang bata nag-aaral, dapat maraming matutunan? Sabi ko, tama. Bakit pagdating sa posisyon, meron ng korupsyon? Sabi ko, wag mo nang hiintayin at asahan na doon mangyari yan kung saan siya natatrabaho. Sa totoo lang, ang korupsyon nagsisimula, aminin man natin o hindi, sa loob ng tahanan. Naniniwala po ba kayo? Sa loob ng tahanan. Bakit po, Pastor? Yung anak, utusan mo bumili ng suka. Ayaw bumili. Para saan ba yun? Sa pagkain. At ang pagkain na lulutuin, sila din, ang bata din ang makinabang. Pero ang ginagawa ng magulang, anak, bili ka, yung sukli, sa'yo na. Anong ibig sabihin? Kahit barya-barya lang, korupsyon na po yan. Meron ng panunuhol. Dumating sa punto yung sa magulang, inis na inis. Sabi niya, Pastor, etusan ko yung anak ko, bumili ng betchin. Ang betchin, magkano lang? 10 piso. Siguro medyo malaki-laki na yun. Binigyan ko ng 50 pesos. Ang bumalik sa akin, 10 piso. Wala pang dalang betchin. Yung sukli, ayun, pinamerienda na. Kasi madalas sinasabi, anak, bumili ka, sa'yo na ang sukli. Ngayon ang sukli, kinuha niya, wala pa yung betchin. Sabi ko, sinong turo niyan? Pastor, paano ko to turuan? Sanayin mo. Sa pagtatrabaho, lalo na sa loob ng tahanan, sila din naman ang makikinabang. Hindi naman ibang tao Sila din naman ang kakain yan. Totoo po. Kaya nga po, ang paglilingkod, wala pong kapalit. Nangyari na po ba yan sa inyo? Purihin po ang Panginoon. Huwag na po kayong umasa na papalitan pa yan. Hayaan mo ang Panginoon ang magbigay ng kapalit, ang magbigay ng ganti, sapagkat sa paraan ng Diyos, lalo tayong nagiging karapat-dapat. Okay? Serving others, sabi niya, kabilang dito ang iba't ibang gawain. Tulad ng voluntaryong paglilingkod sa lokal na simbahan o sa komunidad at pagtulong sa mga nangangailangan. Kaya dito po sa ating pong gampanin, sabi nga, taon na rin ang lumipas marahil sa ating patuloy na pagtutulungan. Ito pong chapel na ito na mayroon tayo ngayon, lahat ng ito ay biyaya ng Panginoon. Nagsimula niyan yung ating pong pagtutulungan. Nung nabubuhay pa si Deacon Gus Baluyot, nagsimula na tayo ay mag-ambag-ambag. Naabutan na ba ng mga kabataan ngayon yung tawag na alkansyang kawayan? Ano ba yun, Pastor? Barya lang yan. Pero pag naipon, malaki ng bagay para sa gawain. Tapos ano pa? Ay, yung mga yero-yero ata yun, di ba? Yung mga yero na i-donate natin dito dahil nga yung ating bubong dati ay pasira na. Paglilingkod, maliit na bagay. Hindi po dapat nating hanapan ng kapalit. Voluntaryo, lalo na sa gawain ng Panginoon. Huwag natin sabihin, may janitor naman dyan O nandyan si Mang Boy, pero marami rin trabaho yan. Sa ating pong gampanin, pag nakita mo na mayroon pong natawag na gawain, ikaw na mismo, kusa na po mismo. Yung hindi pa po nabalik talagang totoo, yung naplano natin na maghuhugas tayo pagkatapos kumain,
Kasi mabilis bumili ng paper plate eh. Pero naalala ko dati dyan sa baba, nung hindi pa ganitong kapilya natin, pagkatapos natin kumain, magmerienda, ayan yung mga deacons po natin, huhubad na po ng barong. Magsimula na po magbomba ng tubig. Puso, ano pa nun? Puso pa yung tubig natin. Yung mga anak, kusa na po yan. Maghuhugas. Tayo po ngayon, anong ating gawin? Ni magdala na lang po ng ating kinainan, hindi pa di ba? Minsan pakalat-galat. Yung mga Sunday scholars natin, pulutin mo. Sumagot pa naman, Pastor, hindi sa akin yan. Sabi ko, sa'yo man o hindi, dahil kalat yan sa simbahan, pulutin mo. O di po pulot naman, tapos dadalhin. Kaya minsan, kailangan mo pang paliwanagan Di ba? Sa kabataan pa lang dapat ay masanay na. Sa tahanan po natin, anak, ligpit mo yung damit. Ma, hindi sa akin yan. Di ba? Ganun. Kasi ayun ang sistema ng mundo Paglilingkod po ay dapat po nating gawin. Di lamang po sa ating tahanan, sa ating simbahan at sa ating komunidad. Pangatlo po, selflessness. Selflessness o ang tinatawag na pagiging hindi makasarili. Ang paglilingkod po sa iba, hindi lamang po meron tayong humility, meron tayong tinatawag na serving others, kundi selflessness. Hindi po sarili agad ang uunahin. Sabi nga, ang pagiging makasarili ay kabaliktaran ng pagiging hindi makasarili o pagbibigay sa kapwa. Ginagawa natin ito para po sa ating kapwa. Even Apostle Paul instructed us that we also serve, especially to those who are in the household of faith. Sa ating pong kapulungan, sa ating pong kapwa mananampalataya. Marami po tayong kapatiran na hospital at sa testimony nga po ni Sister Au, sabi niya salamat sa iglesia ng church na nandun po yung pagtutulungan. Nandun po yung wala mang pinansyal pero nandun po nag-aabot na kung saan ay napakalaking bagay. Marami mga nag-aabot, hindi mang Kristiyano, pero sa atin po kasama dyan ay ang panalangin. Ang panalangin, sapagkat dito po ang Panginoon kumikilos. Maliit man na halaga yan, pero pag nakita mo, sakripisyo ito ng aking kapwa, mananampalataya, salamat at purihin ang Panginoon. Sa iba naman, maaaring sabihin, sayang, kita ko na ito, ibibigay ko pa ba? Kung yan ang udyok ng banal na Espiritu, dapat po natin gawin sapagkat wala pong pinapabayaan ang Panginoon. Kapag ikaw ay hindi makasarili, mag-iisip, mas iisipin mo ang kapakanan ng iba kaysa sarili mo. Ikaw ay mapagbigay at mabait o ang pagbibigay sa iba nang walang hinihintay na pansariling pakinabang. Yan po, maaring sabing ang bait-bait mo naman. Wag na po natin dagdagan na, syempre, sino pa ba? Taas na lang po natin ating daliri. That's all for the glory of God. Lahat po kapurihan sa Panginoon. Sapagkat ang Panginoon po, ginawa niya ang lahat bago tayo gumawa para sa Kanya. Inuna niya rin po tayo na pareto po siya. Ano ba ang buhay meron sa lupa? Samantalang siya'y nasa langit, iniwan niya para tayo ay paglingkuran, para tayo ay abutan ng kaligtasan. Kaya makita po natin sa nais ng Panginoon, leadership in God's kingdom is servant leadership. Excuse me po. Ang leadership po sa kaharian po ng Diyos ay paglilingkod. Servant leaders. Hindi po yung leader ka tapos utos ka na lang ng utos. In Matthew 23:11 to 12, sabi niya,
But he that is greatest among you, you shall be your servant. And whosoever shall exalt himself shall be abased, and he that shall humble, sorry po. And he that humble himself shall be exalted. Yan po yung principle ng Panginoon. Gusto mo maging dakila? Simulan mo maging servant. Kaya nga yung kanyang mga alagad naghahangad, Lord, pagdating mo sa langit, ilagay mo kami sa kanan at kaliwa. Ilan silang disipulo? 12. Ilan lang ang mailagay doon sa trono, sa tabi ng Panginoon? 2 lang. Ikawawa yung 10. Samantala yung 10, naghahangad din. Hindi ako ang naglalagay, kundi ang Ama. Ngunit ang totoong paglilingkod, simulan mo. Are you willing to be a servant? Kaya makita po natin itong mga lingkod na ito, talagang buhay po ang ibinigay nila, paglilingkod sa Panginoon. Maging man po tayo, ano po ang ating maibigay na tunay na paglilingkod? Lord, ako naman ay nagtuturo ng choir. Maganda yan. Pero kahit yung kalusugan mo na ialay mo, that is a greatest service sa Panginoon. Amen po. No? Huwag mong sabihin, ay Lord, yung aking boses, special ito. Hindi ako pwedeng sumabay sa choir, pang solo yung boses na to. At tuwing magsusolo, dapat maganda yung okasyon, anniversary, hindi yung simpleng worship. At sa choir naman ay minsan nahahawa ako doon sa hindi maganda ang boses. Paglilingkod ba yan? Hindi po. Sapagkat ang boses mo na yan ay pwede mag-encourage sa iba. Ito po. Hindi lahat nagkakwar dito ay perfect yung boses. Pero pag pinagsasama-sama, maganda sa pakinig at higit sa lahat sa paglilingkod sa Panginoon. Number 3, Jesus as a perfect example. Kaya nga po pagdating sa paglilingkod, sino yung ating titingnan? Sino yung ating babantayan? Sino yung ating tutularan? Sabi nga po rito, for even the Son of Man came not to be ministered unto, but to minister. Hindi siya nakaparito to be served, but to give service. At yan ang ating Panginoon. Ano pong kanyang ginawa? Serve the poor and needy. Yan po agad ang kanyang hinanap. Poor and needy. Hindi po siya pinanganak sa magandang tulugan, sa maganda at special na hospital sa kanyang kapanganakan. He was, sabi nga, born doon po sa manger. At sino ang nakakaalam ng manger? Kaya nga nung sinabi ng anghel sa mga shepherd, ipinanganak na ang inyong tagapagligtas. Sa pasabsaban, alam agad ng mga servant, ng mga shepherd, nung sila ay nasipulasan, wala silang pakialam kung anong mangyari sa mga tupa po nila. Ito na ang kalang hinahangad, may tagapagligtas na tayo. Sila ang una nakatagpo sa Panginoon. Yung mga wise men, meron din silang pinuntahan, guided by the stars. Pero saan po nakarating? Hindi na po sila sa manger. Sila ay nasa bahay na. 2 years old na ang ating Panginoon. Ibig sabihin po, ang Panginoon ay willing po siya na abutin itong mga shepherd na ito. At sa buhay po ng mga shepherd, hindi po yan pwedeng ipagmalaki. Hindi mo pwedeng sabihin kailangan ka magtapos sa ganitong kurso para maging good shepherd ka. Ang Panginoon po nilarawan as a good shepherd. Why? He gave His life for the sheep. He came to minister, to serve the poor and needy. Nandun po sa mga tao na mayroong pangangailangan, ibinibigay niya. Pagkain na lamang natatanggapin ng marami. Binigyan pa ng pagkakataon na ito ay matulungan. At nakahawa po sa bata. Biro mo, bata pa. Para sa kanya yung baon na yun, 5 tinapay at 2 isda, binigay sa Panginoon. Marahil, tatawanan siya ng mga tao. Sa'yo pala yan, kulang na.
Baon niya yun eh. Pero nung nangangailangan ang marami, 5,000 men, napakain ng Panginoon mula sa baon ng bata. Tayo po, ano ang pwedeng maibot natin? Totoo po, maliit lang na bagay yan. Pero kung iabot natin yung ating lakas, ang ating paglilingkod para sa Panginoon, mapapakinabangan po ito, makapagbigay ng luwalhati sa Panginoon. He healed the sick, yung mga may karamdaman. Kaya ang Panginoon sa kanyang ministeryo nandun po, na kaya pong magpagaling sa mga may sakit. Nakikita ng mga alagad, binigyan sila ng Panginoon ng kakayanan na sila ay nagpagaling sa mga may sakit. Kaya meron pong isang tao din na gustong bumili. Pabili ng banal na espiritu para ako'y magkaroon din. Sino po yun? And that was Simon. Hindi po siya yung Simon na Peter. Ano po? Isa sa mga followers, sumusunod na ang kanyang layunin. Ano ba ang pakinabang ko dito? Kaya ang iba po nandoon, pagkain lang ang hinihintay. O kaya naman ay mapagaling sa karamdaman. Ang mga Pareseyo at Eskriba sumusunod din. Hindi para matuto, kundi hanapan ng mali ang ating Panginoon. Pero meron pong isa na talagang gusto niyang matuto. It was Nicodemus. Okay? Nandoon yung ministry ng ating Panginoon. To serve poor and needy, He healed the sick, was compassionate to sinners. Kaya lagi niya makasama ay mga makasalanan. And was His disciples fit. Was His disciples fit. No, nabanggit ni Pastor John dito, yung kasal ni Brother Sam. Sabi ko, ngayon ko lang nakita ito. Instead na garter, paghuhugas ng paa. Pero tayo mga asawa po, mga lalaki, nahugasan na ba natin ang paa ni Mrs.? O tanungin niyo po si Mrs. niyo, nahugasan mo na ba? Ay, si Mr. niyo. O, love, kailan mo hugasan yung paa ko? No? Ay, simbolo lang bang po yan ng humility and service? Di ba? Paglilingkod at handa mong ibigay ang paglilingkod na ito sa mahal mo. At kung mahal natin ang Panginoon, paglingkuran natin ang ating kapwa. The greatest servant was the Son of God Himself. In Acts chapter 10, verse 38, sabi ng Bible, how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Ghost and with power, who went about doing good and healing all that were oppressed of the devils, for God was with Him. Ginagawa ito ng ating Panginoon sapagkat sumasa Kanya ang Ama. Sumasa Kanya ang pagkilos ng Diyos. Siya ay Diyos nagkatawang tao. Tayo po, anak tayo ng Panginoon. We have the Holy Spirit and we can do service for others, not dahil meron tayong hinahanap, but willingly. Nandun po yung love, sacrificially, sapagkat ito ang mandate ng Panginoon sa atin. Not only serving is a command, it is also, sabi nga, ay utos ito ng Panginoon sa atin na huwag nating kalimutan, huwag natin baliwalain. Mandate ito ng Panginoon sa atin. Panguli po, the ultimate act of service. Jesus gave His life as a sacrifice. In 1 John 3:16, whereby perceive we the love of God, because He laid down His life for us, and we ought to lay down our lives for the brethren. Hindi naman natin pwedeng ibigay yung buhay natin basta-basta sa Panginoon, kundi yung ating buhay paglilingkod sa iba. Dito po sa ating chapel, ito pong kapilya na ito, mauwi lamang po sa building pag wala ng laman. Kayo po ang church, the body of Christ. This structure chapel po yan. Kaya minsan, tinatawag na rin natin ng church kasi sa pangalan pa lang, First Baptist Church of Cabalancan. Letter B, His service led
the salvation for mankind. Kaligtasan po, naparito siya. Hindi lamang tayo ay tugunan sa ating pangangailangan, sa ating kalagayan, kundi lalo na sa kaligtasan, at ito ang pinaka-major na hamon ng Panginoon. Sabi nga sa Acts 4 verse 12, neither is there salvation in any other, for there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved. Wala na pong ibang pangalan, kundi ang pangalan lamang ng Panginoon. Siya lang po ang ating tagapagligtas. Excuse me. Ituloy po natin. Letter C, serving others requires sacrifice and love. Gaya po sa ginawa ng Panginoon. He gave Himself. In Romans 5:8, for God commended His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Paglilingkod. Naalala ko, yung mga misis, hindi madali magpadede sa mga anak. Lalo na yung anak ay gigil na gigil. Minsan kagaya ni misis, nagpadede kay Jeho. Minsan sumisigaw na lang, aray, aray. Sabi ko, anong nangyari sa'yo? Kinagat ni Jeho. O, di ba? Mabigat po yan. Alam nga naman, pagalitan mo yung bata, pag ikaw pinapadede na nga, nangangagat ka pa. Igutom Di ba? Sa atin po, kung tayo ay tumulong sa iba, at ang balik sa atin ay masakit, hihinto ba natin? Papagalitan ba natin iba? Sa isang nanay, sabi niya, huwag ka na magdede, bahala ka sa buhay mo. Hindi po yun ang isipan ng magulang, kundi po ay handa po niyang ibigay ang kanyang sarili para po sa kanyang mga anak. Tayo rin po bilang mananampalataya, handa natin ibigay ang ating sarili sa Panginoon, paglilingkod po natin sa iba. At sa ating pong application for the believers today, number 1, serve in the home. Simulan po natin sa tahanan. Kamusta po yung mga anak natin? Ano po bang madalas hawakan? Walis o cellphone? Ano po? Marami mga agiw. Marami mga walisin. Anong ginagamit? Bigyan mo ng walis. Ang walis sa kanan, ang cellphone sa kaliwa. Tapos magwawalis nakatingin sa cellphone. Sorry po mga anak, yan po ay realidad. Di ba? Okay. Sa ating tahanan. Kaya nga hindi na natin pwedeng tanungin yung mga magulang natin, saan na sila? Kayo na ngayon. Tungkulin nyo yan. In our church and our community. Kaya meron tayong mga fellowship. At sa fellowship natin, itatakpo natin mga kapatid. Mamaya pa naman ang simula Kung 2:00 ang fellowship, kailan ka darating? 2:15? Bakit hindi po natin agahan? Yung ating kitchen staff dito, kung ang fellowship ay bukas, ngayon pa lang, nandyan na sila, nakahanda na lahat. Kasi mahirap Kaya nga ginagawa, iniisip, nandun yung calculation, ilang kaya ang darating, ilang kaya ang kakain. Sapagkat paglilingkod po yan sa iba, kaya ng paglilingkod sa Panginoon. Okay? Put others before self. Sarili. Saka na. Kaya nga, nandun po. Unahin agad natin. Paano? Nakakahiya. Ito yung suot ko. Kaya yung mga sa kitchen staff po natin, may mga dalang baon yan May damit, dito na po yan. Pati pang make-up nila, dito na po. Kasi nga, uunahin muna magluto. Mahirap naman mga may toyo ka dyan, mga may mantika sa mga niluluto. Pero pagkatapos, Pastor, pwede ba maki-CR dito? Marami tayong CR. Salamat sa Panginoon na magamit po ng mga kitchen staff po natin. And sabi nga, use gift and abilities to help others. Ano bang kaloob ng Diyos meron ka? Gamitin mo para sa Panginoon. At yung mga kaloob na yun, makikita po natin sa Bible, na kung saan ang paglilingkod gaya na ginawa ng Panginoon, inuna po niya tayo. At ang ika-4 po, follow Christ's example daily. Hindi lang po para araw ng linggo, araw-araw. Paglilingkod,
wala man tao na makakaharap na tayo, kundi meron tayong panalangin para sa iba. Meron tayong dapat na gawing panalangin sa ating kapwa mananampalataya. In our conclusion, in God's kingdom, greatness is not about being above others, but serving others. Jesus calls his disciples to live with humility and love through service. If you love God, serve others. Serve others. No matter what, ano man ang antas niya sa buhay, may yaman yan o hindi, paglingkuran. Bata man o hindi, paglingkuran. May sakit man o malusog, paglingkuran. Sapagkat ang ating panatili sa mundo, panandalian lamang. Ang ating stay sa mundo, hindi natin alam kung kailan darating ang Panginoon. Baka pagdating sa langit, Lord, bakit mo agad ako kinuha? Bakit agad nag-rapture? Gusto ko pa maglingkod. Wow! Pwede mo bang masabi sa Panginoon yan? Matagal ko nang in-extend na hindi ako babalik agad. Tapos ngayon mo palang maisip, maglingkod. Tunay nga po kapatid, habang hinintay natin, maglingkod po tayo sa Panginoon. To God be the glory. Tumayo po tayong lahat. Let's pray. Father God, maraming salamat po sa iyong mga salita. Tunay nga po ang paglilingkod sa aming kapwa ay paglilingkod namin sa inyo. Hinahangan po ng mundo na maging dakila. Ngunit ikaw, Panginoon, ay meron pong prinsipyo na ang sinumang dakila ay dapat po maging alipin muna. Matutong maglingkod gaya ng paglilingkod na ginawa ng iyong pong bugtong na anak na si Jesucristo. Ganun din po kami, Panginoon. Bagamat na wala kaming kakayanan gaya po sa ginawa ni Jesus, pero meron kaming banal na Espiritu na siya mag-udyok sa amin na magawa namin ang paglilingkod na nagbibigay ng kapurihan sa inyo. Tulungan niyo po, Panginoon, ang bawat isa. Kung mayroon pa sa amin dito na hindi pa po nasimulan maglingkod, marahil ay nakakalimot o kaya wala pa siyang tunay na conviction sa paglilingkod sa inyo. Tulungan kami, Panginoon. At ang ilan ay kung saan sila po ay nakasimula na, huwag kami magsawa. Bigay niyo, Panginoon, extend niyo po, in-enlarge niyo, Panginoon, ang aming ability, yung gift na meron kami to serve others as we wait the coming of our Lord Jesus Christ. Bless this message sa buhay po ng bawat isa at i-bless niyo rin po kami, Panginoon, as we serve you, as we serve others. In Jesus' name we pray. Amen. Makaupo na po tayong lahat. Okay, purihin po ang Panginoon sa mensahe pong nahihayag, no? At nawa, tayong lahat po ay tumugon sa panawagan po, sa hamon po na mamuhay ng may pagpakumbaba at pagmamahal bilang ating paglilingkod sa Diyos. At para po sa ating special number, ayan po, no? Ay magbibigay ng handog awit, no? Ang Honradi family, yeah. Live daw po yan, no? Sa video presentation from Alaska, State of Alaska. Amen. Panoorin po natin. Magandang umaga po sa ating lahat. Kami po ay awit sa Diyos at pasensya na po kung makukulit ang mga bata habang kumakanta. At wala rin po si Missy sapagkat bagong bunot po siya. Kaya hindi po siya makakanta ngayon. Purihin po ang Diyos sapagkat ito na po ang aming pangalawang taon dito sa US. Kakatapos lang po ng second school year namin dito. So purihin po ang Diyos na kami po ay sinustain niya sa aming paninirahan dito sa isang foreign na lugar. At salamat din sa Diyos na nakapunta kami dito. Hindi man inaasahan sa hindi namin nakakala na kami po ay makapunta rito sa pamamagitan ng pagtuturo. Never expected na yung profession na di ko gusto noon na inaayawan ko ay siyang magli-lead sa akin para makapunta dito. Kasama na rin ang aming pamilya.
purihin ng Diyos na halos wala rin po kaming binayaran sa pagpunta rito. Shinolder ng employer. Pero yan, hindi po ako nagsabi sa church or kahit kanino. Ang tanging nakakaalam lamang po nito ay ang aking magulang at ang aking misis. At hindi ko po ito sinabi kahit kanino sapagkat ang aking panalangin lang naman lagi ay kung ano po ang kalooban ng Diyos. At yun po, pinagkaloob niyo yung aking kahilingan. Namimiss na po namin ang simbahan. Namimiss na po namin mag-attend, mag-choir, mag-song lead. At we hope na sana makapagbakasyon kami dyan. Pag-pray po natin. Salamat din po na sa Diyos na malapit na po ang aming anniversary ni Missy sa May 30. Kami po ay 4 na taon na magkasama o na mag-asawa. Sa biyaya po ng Diyos ay siya lamang ang siyang susustain sa amin at siyang sentro ng aming pamilya. Prayer request po na ay patuloy niya po akong bigyan ng magandang kalusugan, lalo-lalo na ang mga bata. At lagi ko pong panalangin na kung ano man po ang kalooban ng Diyos ang masunod. Lahat ng po ay aming pagpupuri sa Diyos. Salamat po. Magandang umaga po sa ating lahat. Kami po. I may never march in the infantry, ride in the cavalry, shoot the artillery. I may never win more the enemy, but I'm in the Lord's army. Yes, sir! I'm in the Lord's army. Yes, sir! I'm in the Lord's army. Yes, sir! I may never march in the infantry, ride in the cavalry, shoot the artillery. I may never zoom on the enemy, but I'm in the Lord's army. Yes, sir! Ready! I may never march in the infantry, ride in the cavalry, shoot the artillery. I may never zoom on the enemy, but I'm in the Lord's army. Yes, sir! I'm in the Lord's army. Yes, sir! I'm in the Lord's army. Yes, sir! I may never march in the infantry, ride in the cavalry, shoot or artillery. I may never zoom or the enemy, but I'm in the Lord's army. Yes, sir! Bye. Say bye-bye. Bye-bye. Thank you. Thank you. Amen po. Maraming salamat sa special number na yan ng Honrade family. Tayo po lahat ay kabilang sa kawal ng Panginoon. Amen? Yes, sir! Yan. At para po sa ating mga announcement, no, ay ating pong panoorin sa LED TV.
Para po sa ating closing song, inaanyayahan ko po ang lahat na tumayo at awitin po natin ang ating theme song for this month of May, Service is Our Watchword. Ready now, sing. Service is our watchword for our King. Service fruitful, service daily ours to bring. Service for the needy, for the service on the homeland, sounds the call, sacrificial service, reaching unto all. You're exalted. Loving child, bearing forth the Christ, service o'er the ocean, not for gain, meeting every duty, in toil or pain. Christ living up to God, treading Christ trod. Amen. After po ng ating worship service ay meron po tayong Sunday School. Huwag po nating kalitaan mga kapatid ay dumulaw po tayo. Let's pray. Salamat Panginoon sa paglilingkod na ipinahayag po ng iyo pong mga salita na sa pamagitan po ng ginawa ng iyo pong bugtong na anak na kami naman ay hindi lamang niligtas kundi tinuruan maglingkod. Na ang paglilingkod na ito Panginoon ay meron pong gantimpala na ayon Panginoon sa amin pong mga ginawa, lalo na sa mga motibo at higit sa lahat kasama ang sakripisyo. Bless niyo po Panginoon ang FPCC. Sa misring ginagampanan, yamang kami ay nasa ibabaw ng lupa, ay magawa po namin bago dumating ang aming Panginoon maglingkod sa aming kapwa, abutin sa pamagitan po ng pagpahayag ng mensahe ng kaligtasan at magiman Panginoon paglilingkod na ikaw ang siyang malawalhati. Ingatan kami, patuloy Panginoon pagpapala ang iyo pong ihayag sa bawat isa. Magiman ang mga kapatiran na sumusubaybay po through by live streaming. Salamat po Panginoon, tugunan niyo po ang aming mga panalangin at patuloy kami pagtibayan sa pag-aaral din ng aming pong Sunday School. Lahat ng ito po aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Welcome po natin ang bawat isa. There's a well.